beloved Boss Mike Cervera. Mainit-init itong usapin dito sa mga dilawan, ano? Aba, ilan na hong mga dilawan, mga kababayan, Erlinda Shimura, Malu Siron. Ilang mga dilawan na ho yung mga dating mga patanggol-tanggol pa kay Pangulo, tapos bigla hong maririnig nyo, abay, katagal-tagal ng issue, mga kababayan, Katagal-tagal na ng issue, yung pong usapin ng flood control project. Ito naman si Christian Esguerra. Wala tayong personal na galit doon sa tao. Doon lang sa opinion niya. Yung opinion mo, Christian Esguerra, medyo sablay din eh. Bakit ka mo? Ang tagal-tagal na yan! Para bang pinagsasaan mo, pinagpasasaan mo ng husto si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Pot-pot 'di ba, Takero? Pinagpasasaan mo ng gusto, ginamit mo ng gusto eh. Kulang na lang sa paggamit mo, lurayin mo eh. Nung alam mo na hindi mo na mapapakinabangan, bigla kang titira. 'Di ba? Napaka ordinaryong tira yung ordinaryong pamamaraan yung ginagawa nyo eh. Di ba? Ordinaryo eh. Anak ng pating na yan eh. Huwag nyo sabihin na kabahagi nyo si Arnold Lopez. Buti pa si Arnold Lopez. Oo. Di ba? Kakamping yan eh. Hindi, totoo mga kababayan. Totoo naman eh. Sa totoo lang, napakatagal na nung issue. Last year pa nga yun eh. Nakapagsona na nga ng pangalawa si Pangulo. Ang tanong ko, bakit ngayon mo lang binabanatan patungkol dun sa mahiya naman kayo? Sasabihin mo na baka tanga at baka kasabwat o baka parehas. Magagalit talaga ang mga loyalista. Christian Esguerra. Oo, magagalit talaga. Wala namang problema kasi sa mga opinion nyo. 'Di ba? Hindi ako magtataka eh. Bakit kanyo, mga kababayan? Bakit? Kung ang usapin at kanyang opinion nagkabangga nung araw o nung linggo, buong linggo na pinag-uusapan, itong patungkol sa pagkakadiskubre ni Pangulong Bongbong dito sa mga usapin ng panduruga sa kaban ng bayan. Usapin ng mga ng mga nakaw na pera ng bayan. Sa kung sino ang dapat sisihin sa mga mga nawawalang pera. Ang Pangulo na nga ang bulgar, siya pa rin ang may kasalanan. Di ba? Someday, para bang lang pagkakaiba sa naratibo nyo ng mga DDS niyan? Di po ba, mga kababayan? Ulitin ko, kung sana lang, Christian Esguerra, noon mo pa ginawa yan, mauunawa ako personal, mauunawaan ko yun dahil opinion niya yun eh. Di ba? Opinion niya yun nung panahon na yun. Pero yung ngayon, ang tanong ko sa'yo, bakit mo binabalik pa ang nakaraan na? Di ba? Bakit binabalik mo pa ang nakaraan na? Matagal na. Dapat noon mo pa binanatan. Kasi, ang iisipin ng marami, ginamit mo lang si Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Yun ang iisipin ng mga marami. Kaya, hindi natin masisisi yung mga kasama nating mga vloggers, supporters, mga nasa community na magalit sa'yo. Diba? Bakit ngayon mo lang yan nilalabas sa may sama ka pala ng loob kay Pangulong Bongbong? Di maliwanag, mga kababayan, diba? Maliwanag na ginamit nyo lang si Pangulong Bongbong. Ganun ba talaga? Ay, isipin na naman ng iba, diba?
Oh, ganun ba talaga mga dilawan? Di po ba? Ano, Marites Musni, Evelyn Calison, George Tapia. Ganun ba talaga sila? Kahit sa ang anggulo tignan, nakaka-PI talaga yan. O, di ba? Baka sasabihin for the views lang, tayo na mo. Hindi totoo, Kuya Maki. Oo. Di ba? Mami G. Oo. Kasi ganito ho yan, mga kababayan. Alam naman na natin na ang Pangulong Bongbong Marcos baka nga mga kababayan halos wala nang 2 taon. O, 1 taon na lang mahigit ang Pangulong Bongbong, mga kababayan, sa kanyang pwesto. Ang sa atin, lalo na tayo, lagi ko sinasabi, magiging tapat, magiging loyal tayo kay Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa kahuli-hulihan na araw niya sa Malacanang. Oy, bakit? Di ba marami na tayong nasabi na mga hugot kung saan tayo nanggagaling, kung bakit tayo, nagsasalita na pinagtatanggol natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Marami tayong hugot dyan siguro, si Christian Esguerra, baka yung mayroon din siyang pinaghuhugutan, O baka naman nung panahon ng kanyang mga magulang, nakaranas ng hindi maganda. O baka naman yung mga magulang niya mga makakaliwang grupo. O baka naman gamitin natin yung kanyang naratibo. O Christian Esguerra, bakit ka ba galit na galit kay Pangulo? Yun lang ba talaga? Ang nakakapagtaka rito bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Bakit mo lang bumabanat ng ganyan? Matagal na yung issue na yon. Baka naman may pinaghuhugutan. Hindi kaya mga magulang ni Christian Esguerra, mga MPA. Hindi kaya yung mga magulang niya pasaway na mga Pilipino nung panahon ni Makoy. Hindi kaya ganon. O baka naman parehas. Yan. Diba? Hindi kaya parehas. MPA na pasaway nung panahon ni Makoy, yun ang pinaghuhugutan ni Christian Esguerra. Gamitin natin yung kanyang mga yung mga kanyang mga sinasabi. Kung yun ang naratibo mo. Baka yun din ang isipin namin kaya kayo nagagalit. Kasi kami, ang mga magulang namin, napaparusahan man nung panahon ni Apo Lakay, maganda naman yung aming naranasan nung panahon ni Apo Lakay. Di ba? At ngayon, kung ang iniisip nyo, kasabwat at mahina si Pangulong Bongbong, yun na nga ang isipin ng iba dyan. Yung naratibo ng mga DDS, ay yun na rin yung nakakuha mo. Di ba? O kaya hindi na raw magugulat si Arnold Lopez, baka isang araw, kasama mo na yung mukhang kabayong vlogger. Di ba? Yun mga kababayan hindi naman pwede kasi na alam nyo, pwedeng bumatikos. Walang problema. Kaya lang ito lang yung napansin ko, nakakapagtaka. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Kung kailan natapos na uli yung ikalawang SONA. Nung unang SONA pa yun, nakaraang taon pa yung issue mo. Bago na ngayon Di ba mga kababayan? Sa dami na ng pinakulong Marami nang pinakulong si Pangulong Bongbong. Na merong mga kinalaman diyan po sa mga usapin ng flood control scam at mga pangungurakot sa kaban ng bayan. Saan ka naman nakakita ng ultimo kanyang gabinete? Ultimong kanyang gabinete? Oo.
Ha? Oh, sabi tuloy ni Joey USA, Sir Mike, di kaya may offer? Oh. Ngayon ang tawag niya sa mga tulad namin sinasabi ni Nyulo ano ba kami? Papansin? Hindi. Hindi namin kailangan magpapansin sa'yo. Oo. Di ba? Oo. Nauna lang kayo Oo. Kung kami, kasabayan ninyo, baka hindi kayo mapansin Di ba no? Oo. Nauna lang yung mga yan. Joms Clubs, ano? Sa lahat ng mga bagong dating, nakapag-like na ba kayo? Maria Eleonora Palmes. Kasi para bang nagiging batayan ngayon dahil daw sila mga OG na mga vlogger. Hindi naman batayan dito 'yun. Lahat may pagkakataon. Kaya nga tayo 'di ba? Malaya tayo sa nasa demokrasyang bansa tayo at malaya tayo na sabihin pumuna. Oo. Okay 'yun. Malaya tayo. Ang tanong ko nga, kaduda-duda bakit ngayon? Kung kailang isang taon nang mahigit ang nakakaraan. Ang layo na mga kababayan, ano? Anyways, mga kababayan, siguro, baka nabigla lang yung Christian Esguerra at hindi niya di ba? Hindi niya napapansin yung kanyang mga sinasabi. O baka puyat, o baka naman di ba? Baka naman pagod. Kung ano-ano na lang lumabas sa bunganga niya. Anyways, move on na tayo mga kababayan diyan sa kay Christian Esguerra, no. Yun lang yung opinion ko, kaduda-duda talaga. Kaduda-duda. Tignan mo, marami na tuloy ang mga nagsasabi rito na tulad ni Christina Yusop, unfollow that jerk Christian. He's anti-Marcos. He's a cocky freak. Galit na galit Maraming magagalit talaga sa iyong mga loyalista. Ayaw nyo maniwala sa akin Marami ang mga mga magagalit sa inyong loyalista. Binabasta-basta nyo Para sinasabi nyo na, mga loyalista is ano na yan? Ang loyalista, meron na yang status sa politika. Hindi, paliwanag lang natin Christian Esguerra, paliwanag ko lang sa iyo. Huwag mong binabasta-basta yung mga tao na sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Kasi itong mga loyalista, nakapaikot sa buong mundo, ang mga loyalista, kung saan man panig ng mundo, naroroon sila Ang mga loyalista, hindi katulad ng mga DDS na tatanga-tanga. Ang mga loyalista, estado na yan, matagal na. Hindi mo mababali yan at huwag mong tatawaging kulto. Kasi kapag tinawag mong kulto o tinawag ninyo na panatiko, tanungin nyo kung anong hugot ng mga ito. Baka nga sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naranasan yung mga naranasan ng mga loyalista sa panahon ng ama ni Manong Bongbong. Kaya dapat manuri kayo, sumuri kayo. Diba? Kulang lang sa beng. Diba Sang-ayon ba kayo? Oy, mag-ingay ang mga loyalista! Tao pa mo Mag-ingay! Diba, mga kababayan? Hindi mo mapapatahimik ang mga bunganga ng mga loyalista, sabi ko sa iyo. Diba? Estado na yan Pag sinabing loyalista, nako! Kung dito lang sa social media, dudumugin ka talaga. Kaya nga nung mga pagsuporta nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba minamahal kayo ng loyalista? Pinupuntahan kayo, niyayakap kayo ng mga loyalistang katulad namin tapos ngayong mawawala na, malapit nang bumaba sa pwesto si Pangulo, babanatan nyo na.
Babanatan nyo na kagad. O edi lalabas nga talaga na mga hinayupak kayo, mga manggagamit kayo. 'Di ba? Ang problema niyan, baka mamaya, yaang mga dadalhin yung mga politiko, baka hindi yan suportahan ng mga loyalista. Tandaan nyo, ang mga loyalista, nagkakaisa yan. Pag sinabi ko na, wag suportahan yung dadalhin nilang politiko, hindi susuporta yung mga yan. Pau pareha. Diba? Sarah Brightman, admin na BMB Joby. Pag sinabi ko na hindi susuportahan, yung mga dadalhin nilang mga politiko, hindi natin susuporta ang mga loyalista. Pau pareha. Diba mga kababayan? Wala na, finish na. Finish na, mga kababayan. Kaya nga si Attorney Claire Castro meron ng panawagan. May panawagan na. Ito. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is Ayan. August 18, 2026 at pag-usapan natin mga clear, ito yung nakita ko lang sa iba nating mga kaibigan. Pakikita nyo pati si Attorney Claire Castro talagang hindi rin mapipigilan mga kababayan na bigyan ng reaksyon at pansin itong nakakabahala at hindi katanggap-tanggap na puna kay Pangulong Bongbong Na mga vloggers. Yan na. Although tulad ni Top 1, kanina ko nakita, pero Top 1, hindi pa tayo nagkikita personal. Hindi pa kami nagkikita. Pero, Yun na. mga clear okay? Gusto ko, sana, makinig kayo Eto na. Nako! Lalo na pagka etong pinaplano ni Yusek Claire Castro matutuloy yung mga vloggers Nako, yun na. na nakilala ko, doon sa oras na malungkot tayo para kay Mima, sana ma-meet ko sila ulit ng personal. Kasi never pa talaga kami, doon lang yung iba na-meet ko. The rest, ay hindi pa. So sana, o nakikinig si Boss Mike Cervera. Kita nyo? Pau pareha. Alam nyo na. Ano, LB? Narinig nyo ba yon? Nadamay ako. Nadamay na ako dito. Kasalanan mo to, Christian Isguera. Andali. Baka mali lang Mali lang na sinabi. O nakikinig si Boss Mike Cervera. So, mag-meet tayo, get together. Ayan na. Get together. Pero syempre, Ayan dinamay ako Maring Joji tulungan nyo naman ako rito. Tulungan nyo ako, marami to, magastos ito, mga kababayan. Netso, baka naman yung pagtatagpo, para matuloy lang. Biruin mo, matatapos na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa namin nakakatagpo, Hindi pa tayo nakatagpo na natin. Yung iba, hindi pa nakakatagpo yung si Yusek Claire Castro. Tatangyong, ikaw talaga. Ito na, dinamay ako, mga kababayan. pero syempre, magparinig tayo. Since mayaman, si Boss Mike Cervera, tinig mo na. Diba, Adik to Sex, Shiro? Tama ba ang aking ang aking analysis? Parang pinaringgan pa sa analysis si Christian Isguera. Bakit sabi ko, okay analysis. Admitted siya, mayaman siya. It's a fact. Mayaman ako talaga sa fact. Wala akong pera. Hingi nga ako sa mga inyo Ano, LB?
hihingi nga ako sa inyo, Jared. Oy, Solidad Cunanan. Oy. Regina Flores, ha? Alicia Duran, ha? 20 sa'yo, ha? 20, ha? Teka. Si My Pet Sabis, 5,000. Sino pa? Nandiyan kanina si Marites Musni. 30,000. Sino pa dyan? Sponsor tayo, Joey Salvaboro. Baka naman pwede na sa'yo. 2,000. Lisa Pader, 2,000. King Tomador, 2,000. Evangeline Camilosa, abroad dito, 5,000. Miracle. Biglang labas no? Biglang labas. Hindi naman, ano ka ba, Arnold Lopez? Siyempre. Alam mo na mga, basta yun na. Sarah Brightman, wala ako pera. Uy, nako. Ewan ko sa inyo, ang ilitong tala, no? 5,000. Anik kan dito, 10K. 10K. Ayos na. Yusek, kumpleto na yung ating yung ating gagastusin sa meet and greet. Di ba, ha? Ay. Tumatakas. Hoy, Joey! Huwag kang tumatakas. Ikaw talaga. Tatakas, wag mo na daw mag-comment. Nino Piramo. Shoni Pineda. Nako! Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Akala lang nila yun. Tuloy. Nakita-kita kami. Doon sa burol ni Mima. Diba? Kilala kami. So, ibig sabihin, vlogger sila, organic, hindi troll, hindi robot. So, hindi katulad ng mga DDS. Hindi troll, hindi mga robot kami, ha? Totoong tao. It's a fact. Diba? Ngayon, sabi ni Chris Ulo, bago nangyari kay Mimi, gusto niya sanang magkita-kita. Kasama ako. It's a fact. Inamin niya ni Chris Ulo. Sa pang-apat, willing na ako. Na magkita-kita tayo. Kaya na! At ang mayaman ay si Mike Cervera. So, conclusion, siya manlilibre. Okay ba? Tama ba? Sige na! Ako na manlilibre. Pakisabi kay Yusek Claire. Ako na! Ayan, mami, ha? Mami... Sabi rito, paano ipapadala ang 1,000 na... Talaga? 1,000 ang laki niya na! Parang sinagot nyo na yung 1/4 nung gagastusin namin, Mami Minger, Kunin nyo lang ho kay Arnold Lopez yung padadalhan. Di ba, no? Go. Ang ilitong talan, ano? Magkano? Magkano? Nako, sino pa? May... Joey! Ayun, 1,000 kay Mami Minger. Huwag kang magpatalo. Pare-parehas na nasa Amerika eh. Ayan na. Okay na, ha? Sasagutin na ho namin. Kasama ho yung mga nanonood dito. Kasama sila Jue USA, si Alicia Duran, at si Arnold Lopez. Si Machamuchi, ayan, kasama rin. LB, huwag kayong magtago. Biglang nawala sila Marites Musni. Balagya, sagutin na natin to. Huwag niyo ko ipapahiya. Pakibengbang mo na ang like. Di ba? Junia. Ano yun? Nawala na. Grabe to. Pasubo tayo mga kababayan. Lagas na naman ang 200,000 rito. Sagot ko chopstick. Sabi ganun. Sige ha? Papadala. Sige na. Eto na mga kababayan ko. Nako po. Tawa ng tawa. Yung pag-dissect natin, yung paghimay-himay, tingin ko wala na maiaano dyan. Wala na maia-argue si Mike Cervera.
dito sa ating pag-aanalisa. Ah, Malalim. Sige na, sige na. Ganyan dapat. Oh. Pag-aanalisa. Marites Musti, ha? Sige na. Sagot ko na, oh. Nakakahiya naman, eh. Minsan lang humingi ito, eh. 'Di ba? Minsan lang humingi naman at saka yung mga ating mga vloggers na hindi kasali si Christian Isguere, no? Kami-kami lang naman, ano, mga kababayan, ano. Oo. Kapag ka may sisingit, bawal. Bawal, ha? Bawal. Oh. Ay, pakisabi, ha? Puntahan nyo si Yussi Claire Castro, sabihin nyo, anuin ko na. Sinasagot ko na nga kanyo. Sumagot na si Boss Mike. Sagot niya na daw lahat ng gastos. Tao pareha! Diba? Okay na, ha? Yan, ha? Maliwanag. Ulitin natin. Sabihin nyo kay Yussi Claire Castro, sagot ko na ang gastos. Pero, meron akong isang kondisyon. Okay lang ba? Meron akong isang kondisyon. Oy, Regina Flores, makinig ka. Meron akong isang kondisyon. Pag-usapan namin, sa meet and greet namin, yung kandidatura ni Yussi Claire Castro sa pagiging senador. Ayos ba yon? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Yan, ha? Sabihin ninyo. Sagot na daw. Ni Mike Cervera yung gastos ng meet and greet. Pero pag-usapan yung kandidatura mo raw sa meet and greet na yon. Sa pagiging senador o kongresista, alin sa dalawa? Diba? Meeting di avance ba yan? Yun na nga yun. Ano? Putik na yan, eh. Biruin nyo kung susuportan nating lahat. Mga kababayan, di ba? Susuportan natin si Yussi Claire. Na maging kongresista, okay, maging senador. Why not coconut? Di ba? Kayang-kaya natin yan, mga kababayan. Nakabaw! Ayos ba? Okay. Ngayon, nako. Libayan. Meron ka na naman topic. Siyempre, mag-iisip ka na naman, iikot na naman yung utak mo nga hindi ko malaman kung gaano kahina na yung ikot. Di ba? Hindi ko na alam, kung gaano kabilis yung ikot ng utak ni Libayan, eh. Mukhang kinakalawang na, mga kababayan, ano. Baka mamaya, isipin mo na naman, may kinalaman talaga ako. Uli. Sa pagtakbo ni Yussi Claire Castro. Tao pareha! Mga kababayan, ano? Langisin na ba? Hindi. Grasahan. Grasahin. Hindi langisin. Grasahin. Alam nyo yung grasa, di ba yung pinapahid sa mga kinakalawang na makina? Lumubo na tayo, mga kababayan ko. Dito na tayo. Nako. Eto na nga, mga kababayan. Tapos ila-live namin yung yung meet and greet, naka-live, pero parang tingin ko hindi po pwede. Kung maaari lang sana, pero tingin ko, hindi pwedeng i-live. Kasi yun, seryosong usapin yun, mga kababayan. Ako, dahil meet and greet namin ito, seryosong usapin ito, mga kababayan. May pag-uusapan kaming malupit. Okay? Wag na nating i-live stream, Wag na nating i-live. Dahil alam naman naming maraming manonood, tapos yung mga bobo na mga DDS, pupulot na naman ng kung ano-ano doon. Kung ano-anong pinupulot nila, Tapos, i-splice yung video. Kukuha lang ng konti.
Di ba? Oh. Tapos palalabasin, bibigyan ng Malaysia. Katulad nung etong lumabas na nagbigay siya ng kanyang pananaw. Dito nga ho sa nangyaring bagong-bagong barilan diyan po sa Zamboanga. Aba, minalina na naman nila. Closed door. Ito ang totoong closed door. Ayan na. Si Yussi Claire Castro, ang totoong, ayan na, nanawagan na ng closed door meeting sa mga vloggers daw. Kasama tayo pa pinasagot. Gagastos na naman ako nito. Di ba? Sana maging makabuluhan, ano. At ako naniniwala naman na magiging makabuluhan, ano, yung aming pagpupulong. Our beloved Boss Mike